Naupos, The Lumina Story. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga kabarangay nating panatikon ng Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lumina. 29 years old, taga Angono, Rizal at nagtatrabaho sa isang private company. Sumulat lang talaga ako sa programa ninyo para mag-rants kasi malapit na akong masiraan ng ulo dahil sa kagagawa ng pamilya ko. Katulad ng iba ninyong letter sender, isa ako sa mga halimbawa ng pagod na breadwinner. Hindi kami mayaman kaya nga ginapang ko noon ang pag-aaral ko upang makapagtapos ng kolehiyo. Bale, graduate ako ng kursong Business Administration bilang scholar. Hindi ako panganay sa amin, may kuya pa ako na 3 taon ang tanda sa akin at bunso namin na sumunod sa akin na nag-aaral pa hanggang ngayon. High school lang ang natapos ni kuya dahil bulakbol siya sa pag-aaral at maaga ring nagkaanak. Pero hanggang ngayon ay nakasiksik pa rin siya sa maliit naming bahay kasi ayaw niyang tumira kasama ang pamilya ng nanay ng anak niya. Dinadalaw-dalaw na lang niya ang anak niya roon, Papa Dudut. Ang nanay at tatay naman namin ay matanda na. On-call tubero at isang machine operator si tatay at si nanay naman ay naglalabandera, Papa Dudut. Aliw talaga tong BFF ko. Daming sinesend na kalokohan. Nak, ano yan? Ay, kayo pala, Nay. Oo, naririnig kasi kitang tumatawa dyan, kaya na-curious ako. Galing ako sa paghuhugas ng kinainan natin, kakatapos ko lang halos. Sipag nyo naman po. Dapat ako na lang yung naghugas ng pinggan bago ako matulog. Nagpapatunaw pa po ako kaya tumambay muna ako rito sa sala. Hayaan mo na, ayos na yon. Saka pagod ka, galing kang trabaho, kaya dapat nagpapahinga ka na pag-uwi mo rito. Ayos lang naman po ako. Kayo nga yung mas pagod dahil nakwento ng bunso natin na tumanggap na naman pala kayo ng labada at halos inabot daw kayo na maghapon. Oo, ganun na nga. O urong ka nga, tuupo ako. Sige po. Grabe, sumakit ang likod ko dun ah. Dapat hindi na kayo naglaba. Sayang din kasi yung bayad. Tingnan mo na, ipambili pa natin ng masarap na ulam. Bakit? Wala na po ba kayong pera? Di ba kabibigay ko lang sa inyo ng pambudget natin? Ay, ayun na nga anak. Wala na. Ha? Bakit po? Saan napunta? Binili ko ng bigas tapos Tapos? Tapos sinutang ng kuya mo. Bakit po inutang ni kuya? Tsaka bakit kayo pumayag na pautangin siya? Pwede ba? Kumalma ka lang muna. Paano po ko kakalma? Kilala ko yung si kuya. Hindi marunong magbayad ng utang. Nangako naman siya at sinigurado kong ibabalik niya sa akin yung pera. Kasi pambudget natin yun. Sabi naman niya oo raw. At naniwala naman kayo. Siyempre, anak ko yun. Natural, maniniwala at magtitiwala ako sa kanya. Anak nyo nga po si kuya pero ibang klasing tao yun. Sanay na sanay yun magsinungaling at magpaawa para makautang. Dami na nga utang nun sa akin na purong palista na lang sa tubig. Walang ni 5 butas na binayaran kaya hindi na yun makakaulit na manghiram sa akin. Huwag ka namang magsalita ng ganyan sa kuya mo. Importante lang daw ang paggagamitan niya kaya hindi na ako nakatanggi. Saan daw po niya gagamitin? Pang-down daw sa pangarap niyang motorsiklo. Ano? Huwag ka nang magulat dyan. Alam mo naman na matagal na niyang pangarap yun, di ba? Nahihirapan na raw siyang mag-commute mula rito sa Angono papunta sa trabaho niya sa Pasig. Lalo't matindi ang traffic. Alam mo naman nagiging embudo ang daanan ng sasakyan dyan sa Ortigas Avenue. Kaya hindi ko masisisi ang kuya mo kung bakit gustong-gusto niyang kumuha ng motor. Wala naman pong kaso kung gusto niya pero bakit wala siyang pang-down? At yung pang-budget pa talaga natin yung inutang niya.
Ayun tuloy, kailangan niyo pa magkanta kuba sa pagtanggap ng labada para lang may pambili tayo ng matinong ulam. Ay, pambihira naman po, Nay. Alam ko naman po na pera niyo yan since binigay ko na sa inyo. Pero huwag niyo naman po basta-basta ipautang kay Kuya. Kahit na sabihin nyo na babayaran niya, mas malaki pa rin yung tsansa na hindi. Hayaan mo na, kapatid mo naman yun. Konsensya na lang niya kung di niya bayaran. Kahit nga konsensya, wala na yata si Kuya. Lumina naman. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Alam niyo yan pero hindi niyo lang tanggap na ganun talagang ugali ni Kuya. Hilig niyo po kasi siyang paboran at bebehin ni tatay kaya nasasanay. Buti pa matutulog na ako. Bigla akong inantok. Papa Dudut, sobrang sama ng loob ko kay nanay dahil nagawa niyang ipahiram kay kuya ang budget namin sa pagkain sa loob ng 2 linggo. Pero na-realize ko na baka napilitan lang siyang gawin yon dahil kilala kong mapilit ang kuya ko. Kumbaga spoiled ito at kung ano ang gusto niya ay nakukuha niya. Sa kabilang banda ay hindi ko pa rin mapigilang maghinanakit sa kuya ko dahil wala siyang kusa na tulungan ako sa pagtatrabaho. At katulad ng inaasahan ay hindi nga binayaran ni kuya ang perang hiniram niya kay nanay kaya nag-abot na naman ako ng pambudget namin. At kahit na gusto kong magsisigaw sa irita ng mga panahong yon, ay hindi ko na ginawa, Papa Dudut. Hindi ko na rin kinumpronta si kuya dahil alam kong mauuwi lamang sa away ang pag-uusap namin. Hindi rin kasi yon makaintindi at ayaw na pinagsasabihan. Kaya naman kahit mga magulang namin ay napapasunod niya. Ewan ko pero ang malas ko sa kuya ko. Kaya madalas ay naiinggit ako sa iba na mayroong responsable at mabait na nakatatandang kapatid, Papa Dudut. Nak, pwede ka bang makausap? Tungkol saan po, Tay? Nakwento kasi sa akin ng nanay mo na nagalit ka raw nung pinahiram niya ng pera yung kuya mo pang down dun sa pangarap niyang motorsiklo. Totoo ba yun? Hindi naman po ako nagalit. Pero sumama po yung loob ko kasi kilala kong sinungaling si Kuya eh. O kita nyo na? Sabi niya babayaran niya sa sweldo niya pero nakalipas na yung 1 linggo wala pa rin siyang inaabot kay nanay. Tapos nung siningil siya, sinabihan lang na ibigay na lang daw sa kanya. Tama po ba yun eh? Pambudget natin yun sa pagkain at ulam dito sa bahay. Ay, alam kong mali yung ginawa ng kuya mo pero intindihin mo na lang. Wow! Ako pa po ba talaga yung dapat umintindi? Oo, kasi bago naman siya pahiramin ng nanay mo ng pera, kinausap kami ng masinsinan ng kuya mo na gustong-gusto na niya raw kumuha ng motorsiklo. Kaso kulang yung pang-down niya kaya hiniram niya yung pambudget na binigay mo sa nanay mo. Alin po yung iintindihin ko doon? Na gustong-gusto na niya? Pero kulang yung pera niya kaya naisip niyang hiramin at hindi bayaran yung perang ibinigay ko kay nanay? Alin po doon yung kaintindi-intindi sa ginawa ni Kuya? Na matagal na niyang pangarap magkamotor. Wow po ulit, Tay, ha? Nakakatawa naman po yun. Anong nakakatawa dun? Napangarap niya, pero hindi niya pinag-ipunan. O kung wala pala siyang pang-down, sana inantay muna niya yung susunod niyang sweldo para makumpleto yung pera niya at hindi niya kailangan manghiram kay nanay. Tapos ngayon ako yung mamomroblema kasi wala na tayong makain dahil wala na rin yung perang pang-budget natin. Pasensya ka na kasi di sapat yung sweldo ko. Lalo't kaunting araw lang ako nakapasok sa trabaho. Gawa nang nagkasakit ako. Wala naman pang problema dun. Okay lang po yun. Pero sana hindi basta-basta naniwala si nanay kay kuya. Lalo na't nuknukan ng sinungaling yung taong yun. Huwag mo namang pagsalitaan ng ganyan ng kuya mo. Pinipilit ko naman pong hindi pero nakakainis pa rin eh. Sabi ng kuya mo, masayang masaya raw siya at lalong na-inspire sa pagpasok sa trabaho dahil may bago na siyang motor. Di ka ba masaya para sa kanya? Mukha po ba akong masaya? Lumina naman. Sorry pero ayoko lang magpaka-plastic, Tay.
Ang unfair lang kasi, ako gustong gusto ko na rin kumuha ng motorsiklo noon para hindi na ako magko-commute, pero pinagbawalan niyo ako ni nanay kasi ayaw niyong mayroon akong hinuhulugan buwan-buwan. Sabi niya mahirap magkautang, ganito ganyan, tapos delikado rin magmotor, tsaka takaw disgrasya. Sinunod ko po kayo kasi mga magulang ko kayo at tiniis ko na lang yung pagko-commute kahit mahirap at nakakapagod. Tapos nung si kuya na yung kumuha, ura-urada kayong pumayag at hindi pa kayo nagdalawang isip na ipahiram sa kanya yung pera na kung tutuusin ay galing sa akin. Iba naman kasi yung kuya mo sa'yo. Lalaki yun, tapos babae ka. Siyempre, matatakot kami ng nanay mo para sa kaligtasan mo. Mag-iingat naman po ako at marunong na rin naman ako magmotor. Wala lang po talaga kayong tiwala sa akin, pero pag kay kuya laki ng tiwala nyo. Malaki rin ang tiwala namin sa'yo. Huwag mo ngang sabihin yan. Hindi ko lang po mapigilan. Kasi kahit nung pamani, ramdam ko na mas paborito niyo si kuya kaysa sa akin. Hindi naman po sa panunumbat. Pero kung sino pa yung paborito niyong anak, madalas konsumisyon niyo pa ni nanay. Papadudod, sinubukan kong intindihin si kuya pero unti-unti na lamang ako nawala ng amor sa kanya. Dahil sa araw-araw na lamang na ginawa ng Diyos, ay hindi ko siya nakitaan ng pagkukusa at pagsisikap sa buhay. Natulungan ako upang itaguyod ang aming pamilya. Sa kabila ng lahat ay siya pa rin ang pinapabura ng mga magulang namin. Ewan ko ba pero bakit ako ang kailangang umunawa palagi? Nagpatuloy ang usapan namin ni tatay hanggang sa mabanggit niyang dagdagan ko raw ang pera na ibibigay niya para sa bunso namin na meron na naman palang sinalihang contest. Hindi naman sa pinagbabawalan namin siya pero palaging natataon na petsa de peligro pa talaga siya. Mangangailangan ng pera para makabili ng damit na gagamitin niya sa sinalihan niyang patimpalak. Mabuti sana kung sa bawat panalo niya ay nagbabahagi siya ng premium pera sa pamilya namin pero hindi nga niya mabilihan si nanay at tatay kahit ni isang balot ng tinapay at soft drinks. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, mahal ko ang mga kapatid ko pero sa tinagal-tagal ng panahon na tinutulungan ko sila siguro ay nagsawa na rin ako. Hindi kasi sila marunong magpasalamat at talaga namang may ugali na hindi maganda ang dalawang yon. Kaya sinong gaganahan na tulungan sila, hindi ba? Sa kabilang banda ay hindi ko naman matiis na hindi tumulong o magabot ng kaunti lalo't hirap na rin ang mga magulang namin sa pagtataguyod sa pamilya namin. Yun din ang rason kung bakit hindi ko pa rin magawang bumukod ng bahay dahil naaawa kong iwanan sina nanay at tatay. Lahat ng anak ay pangarap na patigilin na sa paghahanap buhay ang mga magulang nila. Lalo kung may edad na ang mga ito at meron na rin silang kakayahang magtrabaho. Yan ang eksaktong gusto kong gawin kay tatay dahil marami na rin siyang aksidente na pinagdaanan sa pagiging machine operator. Nandun yung kamuntik na siyang maputulan ng braso, naipit ang daliri niya at kung ano-ano pang disgrasya kaya natatakot na rin akong pagtrabahuhin siya. Kaya lang pag tuluyang huminto si tatay ay sa akin naman maaatang ang buong responsibilidad upang itaguyod ang aming pamilya, Papadudot. Wow! Buti pa sila nakapag-beach na. Sino nakapag-beach? Nagulat naman po ako sa inyo, Nay. Ay, bawas-bawasan mo kasi ang pagkakape mo. Nagiging magugulatin ka na eh. Nako, wag niyo na po sisihin yung kape. Kasi yun na lang yung bumubuhay sa sistema ko. Kailangan ko ng kape para maging alerto at hindi antukin lalo na sa trabaho. Nakakailang kape ka pa bukod sa iniinom mo rito sa bahay natin tuwing umaga. 4 po yung pinakamarami. Ay, maghunos dili ka nga sa kakakape mo. Masama rin sa katawan yung sobra-sobra. Ayos lang po ko. Tsaka alam ko naman po yun, kaya nga sinusubukan ko na ring bawasan. Siguro nakakadalawa na lang ako.
Pero pag di talaga kaya, hanggang 3. Basta bawasan mo kasi nagiging nerbiyosa ka. Ako ay nagpapaalala lang bilang nanay mo. Mahirap na yung may mangyari pa sa yung di maganda kakakape mo. Sinasabihan niyo rin po ba si Kuya pag napapasobrang alak niya? Kung uminom yun ng alak parang isda eh. Hindi pa nagtitira ng pang-uwi. Kaya madalas gumagapang. Ay, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Ayoko mangyari yun sa kuya mo. Ayoko rin may mangyari sa'yo pag di mo pa binawasan yung kakakape mo. Kayo naman ay, pinag-initan niyo pa yung pagkakape ko. Oh, mabalik tayo dun sa tanong ko. Sino yung sabi mong nakapag-beach na? Yung friend ko po rito sa Facebook. Nagpunta po sila sa isang beach sa Batangas. Maganda naman po doon kasi white sand din. Pero ako pangarap ko sa Boracay talaga pumunta eh. Kaya lang malayo yon, saka magastos. Medyo, kaya nga dapat pag-ipunan po talaga ng gusto. Kaya lang, mukhang hanggang pangarap ko na lang po yon dahil nga hindi ako makapagtabi. Gawa ng kulang pa yung sweldo ko pambigay dito sa bahay. Lalo ngayon na napapadalas pag-a-absent ni tatay sa trabaho kasi nagkakasakit siya. Oo nga eh. Hindi na mawala yung pag-aalala ko dun sa tatay mo, gawa ng matanda na rin. Ay, tungkol naman dun sa sinabi mong hanggang pangarap na lang, pasensya ka na talaga anak. Kung kailangan mong saluhin yung pinakamalaking parte ng responsibilidad para buhayin tong pamilya natin. Pasensya ka na kung nauubos yung pera mong pambigay sa amin kasi nga kulang na kulang talaga kinikita ng tatay mo. Kapag naiisip ko yung pinahiram ko sa kuya mo noon na pang down ng motor niya, tapos di na niya binayaran nalulungkot talaga ako. Hindi na kasi ako nadala dyan sa kapatid mong yan. Masyadong mapilit kaya napipilitan din akong pagbigyan na lang. Wala na po yun. Tapos na yun. Nakapag-move on na ako doon kaya dapat wag niyo na pong isipin yun. Wala na tayong magagawa sa ugali ni Kuya. Pilitin niyo na lang na hindi magpadala sa kanya sa susunod kasi dapat kayo pa rin yung sundin niya dahil nanay niya kayo. Tignan niyo ako, hindi na siya makautang sa akin. Kaya nga lagi nga niyang nirereklamo sa akin na di mo na siya pinahihiram. Kasalanan naman niya kasi hindi siya nagbabayad. Hindi naman po ko charity para palagi magbigay. Tsaka may trabaho rin naman siya at kumikita ng sarili niyang pera pero bakit kailangan niya pa mangutang sa akin, di ba? Wala na raw kasing natitira sa sweldo niya kasi mababa lang naman daw ang kinikita niya kumpara sa'yo. Tapos may anak pa siyang sinusustentuhan. Hindi ko na po kasalanan yon kasi choice naman niya yan. O siya, sige. Huwag na natin pag-usapan yung kuya mo dahil baka tuluyan ang masira ang gabi mo. Ayoko namang matulog ka na may sama ng loob sa kanya. Sabi mo nga nakamove on ka na sa ginawa niya. Papa Dudut, nagpatuloy ang pag-uusap namin ni nanay hanggang magtapos yon na hiningaan niya ako ng pera pandagdag sa bills. Wala na ako nagawa kasi kulang talaga ang sweldo ni tatay para mabayaran ang mga yon. Buti na lamang at malapit na ulit ang sahuran kaya magkakapera na ako. At kahit na nakapaglabas ako ng samaan ng loob at tampo sa nanay ko, ay hindi pa rin gumaan ang loob ko. Lalo pa ngayon at bumigat nung kinakailangan ko na namang maglabas ng pera upang mabayaran ang bills namin. Ewan ko ba Papa Dudut, feeling ko ay ang sama-sama kong anak kasi hindi na nagiging lubos yung kasiyahan ko kapag tungkol sa pamilya ko. Tumutulong ako sa ibang tao kapag nakakaluwag ako pero bakit pagdating sa pamilya ko ay may mga pagkakataon na mabigat sa pakiramdamang pagtulong ko sa kanila. Doon ko na nga kwestiyon ang aking sarili kung tama bang maramdaman ko ang bagay na yon pero hindi nyo rin ako masisisi. Lalo pat nabibigatan na ako sa pagdadala ng buhay. Isang araw ay meron na namang kinaharap na pagsubok ang aming pamilya matapos muling magkasakit ni tatay, Papa Dudut. Inumin niyo na po itong gamot niyo. Akin na anak. Kanina pa talaga ako inaatake ng ubo. Halos di na nga ako makahinga. Kaya nga po natatakot na ako
Huwag kang matakot. Ayos lang ako. Akin na yung tubig, tsaka yung gamot ko. Ito po. Aalalayan ko na po kayo. Ay, salamat, Lumina. Gusto niyo po bang humiga para makapagpahinga na kayo? Mamaya na. Hindi pa naman ako inaantok, tsaka dito ka muna. Magkwentuhan muna tayo. Sige po. Alam mo namang hindi ko makakwentuhan yung mga kapatid mo. Buti nga ikaw nakakausap ko. Wala naman pong kaso yon. Kwentuhan lang pala eh. Basta andito ako sa bahay at kung may oras, bakit hindi, di ba? Ayun na nga. Mga kapatid mo kasi, kahit saglit lang di makausap. Laging busy, lalo na yung bunso. Siyempre, minsan gusto ko namang kumustahin pero pagdating sa mga kaibigan, kaya naman makipag-usap ng matagal. Naku, yung babaeng yun talaga makukutosan ko na eh. Mabilis lang kausap pag may hihingin. Baka ganun na talaga mga kabataan ngayon. Hayaan niyo po kakausapin ko yung bunso natin. Wag na. Baka sabihin nun masyado akong madrama. Tsaka baka lalong mainis sa akin yun. Katulad nung nakaraan na sinubukan kong makipagkwentuhan sa kanya. Talaga? Nainis pa siya sa inyo nang dahil lang doon? Oo, pero ayos na yun. Ay hindi ayos yun, Tay. Mas lalo ko siyang dapat kausapin. Bakit siya maiinis tatay niya kayo? At kung may panahon siya makipag-usap sa mga kaibigan niya, dapat mas lalo siya magkaroon ng panahon na kausapin ng mga magulang niya. Grabe na talaga ugali ng babae niyo, masasabunutan ko na yun. Sabing wag na. Baka mag-away lang kayo. Tsaka ayoko namang ma-stress ka. Hindi na po talaga maaalis stress ko sa dalawa kong kapatid. Pagpasensyaan mo na lang. Nakakasawa na po magpasensya, Tay. Para silang tumatandang paurong eh. Napansin ko rin yan. At yan yung rason kung bakit kahit na matanda na kami ng nanay nyo, ayaw pa rin naming mawala sa mundong ito. Eh wag naman po talaga muna. Pero sa totoo lang, pagod na rin kami, anak. Ito, sa'yo ko lang masasabi kasi sa mga anak namin, ikaw lang yung malapit sa amin ng nanay mo. Opo, pero ano po ba yun? Na wala kaming ibang dasal gabi-gabi, kundi magbago na yung mga kapatid mo. Kumbaga, mas maging responsable sila sa buhay at sa sarili nila katulad mo. Lalong-lalo na yung kuya mo dahil may anak na rin siya. Pag nangyari yun, pwede na kaming mawala ng nanay mo. Huwag naman po kayo magsalita ng ganyan, Tay. Hindi pa po kayo pwedeng mawala ni nanay kasi babawi pa po ako sa inyo. Napakarami mo na rin sinakripisyo para sa amin. Hindi mo na kailangang bumawi kasi kung tutusin, hindi mo naman kami responsibilidad. Nagkataon na ikaw lang yung maaasahan namin kahit na may iba pa kaming mga anak. Siguro, totoo talaga yung kasabihan na hindi lahat ng mga anak mo may pakialam sa'yo pagtanda mo. Kaya nga mas lalo kong dapat kausapin yung mga kapatid ko para mas maging maayos yung pakikitungo nila sa inyo. Hindi naman pwede na kung kailan huli na ang lahat, tsaka pa lang sila magbabago. Sana lang makinig sila sa akin. Salamat, nak. Wala pa nga po Tsaka na po kayo magpasalamat. Hayaan mo na ang tatay. Gusto ko lang samantalahin yung pagkakataon na magpasalamat sa may kapal dahil meron kaming anak na katulad mo. Yun bang responsable, mabait, mapagmahal at hindi maramot? Papadudot aminado ako na tinalaban ako sa sinabi ni tatay. At kahit na anong pigil kung hindi umiyak, ay naiyak pa rin ako. Matapos ang pag-uusap namin yon. Buti na lamang at nakatulog na rin siya matapos niyang uminom ng gamot. Pagkatapos ay nanalangin ako sa Diyos na sana'y pagalingin na niya ang tatay namin sabay pangako na gagawin ko ang lahat upang maitaguyod ng aming pamilya. Habang pinagmamasdan ko ang matamlay at pagod na mukha ni tatay, ay na-realize ko na matanda na talaga siya. Kaya nga hindi nakatakataka na mabilis na siyang dapuan ng sakit. Kasabay noon ay bumalik sa akin yung isipin na anumang sandali ay baka iwan na kami ng aming mga magulang. Ayoko mangyari yon dahil hindi ko alam kung paano ako makakausad, Papa Dudut.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, 2 linggo ring hindi nakapasok sa trabaho si tatay kaya malaking kabawasan yon sa kanyang sweldo. At bilang may trabaho sa amin na palagi nag-aambag ay ako ang sumalo sa mga gastusin namin sa bahay. Hindi nagtagal ay gumaling naman si tatay at nakabalik na sa pagtatrabaho, kaya lang makalipas lang ang 5 araw ay muling sinubok ang aming pamilya nang madisgrasya sa motor ang kuya ko. Medyo malala ang naging injury niya kaya kinailangan niyang operahan at ma-confine sa ospital ng ilang araw. At dahil wala rin siyang kapera-pera ay ako ang naatasang magbayad ng hospital bills na umabot sa 30,000 pesos. Bukod pa yung mga gamot na kinailangang bilhin habang naka-confine siya. Sobrang down at frustrated ako ng mga panahong yon kasi masasaid ang savings ko kaya naisipan kong mag-loan. Binigay ko sa kinakasama niya ang pera dahil may trabaho ako ng mga panahong yon. Hindi nagtagal ay naging maayos naman ang pakiramdam ni kuya at nakalabas siya ng ospital. Pero makaraan lang ang 2 araw ay may nalaman akong dahilan para magalit ako ng husto. Papa Dudut. Wow! Kung sinuswerte nga naman talaga si kuya! Nakabili na ng bagong cellphone, nakapagpaayos pa ng motor. At kayo, anong ginawa nyo? Hinayaan nyo lang nahingan kayo ni kuya ng malaking pera pambayad sa bills niya. Meron naman pala siyang nahiraman na! Pasensya ka na, anak. Hindi na namin sinabi sa'yo kasi sabi ng kuya mo, may paggagamitan naman siya ng mahihiram niya sa'yo eh. Tama ang tatay mo. Ilang araw din kasi siyang di nakapasok sa trabaho kaya wala siyang suswelduhin sa pagbalik niya. Desperado na siyang makautang sa'yo pero alam niya na hindi mo siya pauutangin kaya yun na lang yung paraan na naisip niyang gawin. Ayos din talaga kayo, no? Alam niyo ba na inuutang ko lang din yung perang yan kasi nga akala ko walang-wala na talaga tayong maibabayad sa ospital? Sana pala hinayaan ko na lang siya doon na hindi na makalabas habang buhay! Huwag ka namang ganyan sa kuya mo. Kuya mo pa rin yun. Saka nadisgrasya na nga siya eh. Maawa ka naman sa kanya, Lumina. Wow, ha? Ako pa talaga yung dapat maawa? Siya ba? Naawa sa akin? Kayo ba naawa kayo sa akin nung konsentihin niyo na naman yung kalokohan ng anak niyong yon? Kasi kung hindi kayo naawa sa akin, grabe na kayo! Anong klase kayo mga magulang? Kaya nga pasensya ka na. Patawarin mo na kami. Wala na rin kasi kaming nagawa ng nanay mo sa kagustuhan ng kuya mo. Meron kayo magagawa, pero hindi niyo lang po ginagawa kasi natatakot kayo kay kuya. Bakit sino ba siya? Anak niyo lang naman siya, di ba? Magulang kayo, dapat kayo yung nasusunod. Alam naman namin yun, pero... Alam niyo nga pero hirap na hirap pa rin kayo makatanggi pag si kuya ang nagsabi. Kaya kahit agrabyado na isa niyong anak, ayos lang sa inyo. Naisip niyo rin ba kung anong nararamdaman ko? Anak niyo rin naman ako, di ba? Sabi niyo tayo nagpapasalamat kayo sa Diyos dahil meron kayong anak na katulad ko. Yung responsable, mabait at hindi madamot. Pero hanggang kailan ako magiging responsable, mabait at hindi madamot? Kung ganyan kayo sa akin, sobra na kayo. Pasensya ka na talaga. Hindi namin sinasadya ng nanay mo na maging ganito kahinang magulang. Mahal ka namin ng tatay mo dahil anak ka namin. Pantay-pantay ang pagmamahal namin sa inyong magkakapatid. Pantay-pantay? Talaga? Kasi kung totoo man yung sinasabi nyo, hindi ko sana nararamdaman tong ganitong klase ng pakiramdam. Yung batingin ko, hindi nyo talaga ako paborito kasi yung paborito nyo si Kuya. Sunod yung bunso natin, tapos ako na yung pinakahuli. Malapit na tuloy ako maniwala sa sinasabi ng isip ko na hindi nyo talaga ako mahal. Nagkataon lang na may pakinabang ako sa inyo kaya maayos nyo ako pinakikitunguhan. Hindi totoo yan, Lumina. Mahal ka namin ng tatay mo. Tama ang nanay mo. Mahal na mahal ka namin.
Ewan ko pero nahihirapan ako talaga na paniwalaan yan. Mas nananaig kasi sa akin yung nangyari. Pasensya na rin kayo kung di pa muna ako kaagad makakausad. Hayaan mo. Ako na ang magbabayad sa hininging pera sa'yo ng kuya mo. Para naman hindi mo na yun problemahin pa. Tsaka kasalanan din naman namin ang nanay mo dahil hindi namin siya pinigilan eh. Oo nga, anak. Hindi na po. Huwag niyo na pong isipin yun. Ilaan niyo na lang yung perang ipambabayad niyo sa mga gastusin sa bahay. Dahil siguradong mababawasan yung mabibigay ko sa inyo. Kasi may babayaran pa akong loan. Papa Dudut, ang sama ng loob ko sa kuya ko dahil nagsinungaling siya sa akin at ganoon din ang ginawa nila nanay at tatay nang konsentihin nila ang anak nila. Pakiramdam ko ay nilamangan nila ako ng sarili kong pamilya at bumalik sa akin ang magkahalong pag-aalala at pagod noong nalaman kong naaksidente si kuya at noong ipaako nila sa akin ang bills niya sa ospital. Kaya nga nakapagsalita na ako ng hindi maganda sa mga magulang ko na agad ko rin namang pinagsisihan. Gustong gusto ko nang umalis sa amin pero paano ko gagawin yon kung simot na simot ang ipon ko ng mga panahong yon. Plus meron pa akong utang na kailangang bayaran samantalang ang kuya ko ay mukhang wala lang sa kanyang nangyari. Mahirap din pala na palagi kanilang nakikitang malakas at mapagbigay kasi akala nila ay hindi ka marunong manghina at mapuno. Pero iniisip ko na lamang na pag-iipunan ko ulit ang perang gagamitin ko para makalis na sa bahay namin kaya hinayaan ko na lamang yung mangyari. Lalo ako naging masipag sa pagtatrabaho pero muli na namang binato ng pagsubok ang aming pamilya nang may ipagtapat sa akin ang mga magulang namin, Papa Dudut. Nay, bakit po hindi na naman pumasok sa school si Bunso? Ilang araw na yata siyang absent ah. Nag-aaral pa ba siya? Ha? Oo naman. Bakit mo naman niya naisip? Ikaw talaga? Iba kasi yung kinikilos niya eh. Tapos lagi pang umiiwas sa akin pag nakikita niya ako. Wala naman ako nakakahawang sakit. Ano kasi? Ano po? Tingin ko, dapat nang malaman ni Lumina yung totoo, Mal. Kabilin-bili na ng bunso natin na wag daw nating sabihin sa ate niya. Kasi baka magalit sa kanya. Ay wow! So meron na naman po pala kayong pinagtatakpan. At ngayon si Bunso naman. Hindi naman sa ganon, nak. Hindi raw sa ganun pero ganun na rin yun. Kaya nga sabihin mo na kay Lumina. Para alam na rin niya yung nangyayari sa bunso natin. Ay, nako. Ano nga po yun? Ako na ba magsasabi o ikaw na? Kita mong bumubuelo pa yung tao eh. Ay, nak, please, huwag ka muna magagalit o magwawala o ano dyan ha. Baka ma-stress kasi yung kapatid mo pag nalaman niya na alam mo na. Yan naman po yung hindi ko may papangako. Depende sa bigat nung sasabihin nyo sa akin. Pinagtapat kasi sa amin ng kapatid mo. Nabuntis siya. Anong sabi nyo? Kumalma ka nga. Paano ko kakalmain? Narinig nyo ba yung sinabi nyo? Buntis yung kapatid ko, ang bata-bata pa niya. Hindi naman na bata yung bunso natin. 19 na siya. Bata pa rin siya para sa akin, tsaka paano nangyari yun? May boyfriend pala siya? Ayun nga. Hindi rin talaga namin alam kasi masekreto yung kapatid mo. Lintik na babae yan. Nasaan na yan para mapagsabihan at masabunutan na rin? Huwag na, Lumina. Masasaktan mo pa ang kapatid mo eh. Masasaktan talaga siya sa akin kasi imbis na mag-aaral kung ano-anong inatupag niya. Tsaka hindi pa ba siya nadala kay kuya? Kita nang napakahirap ng buhay na kuha pa magpabuntis ng maaga. Huwag ka namang magsalita ng ganyan sa kapatid mo. Sinabi niya na hindi naman niya sinasadya. Basta na lang daw nangyari. At naniwala naman kayo. Oo, kasi... Huminahon ka lang, nak. Nagsisisi naman yung kapatid mo eh. Paano nga ba ko hihinahon?
Hindi pa nga nakakaahon yung pamilya natin sa problema ni Kuya, dumagdag pa siya. Buti sana kung pananagutan siya na nakabuntis sa kanya, di sige, congrats sa kanila. Ayun na nga yung isa pang problema. Bakit po? Tinakbuhan siya nung pesteng lalaking nakabuntis sa kanya. Yan! Yan ang nga bang sinasabi ko! Hindi raw alam ng kapatid mo kung saan hahanapin yung lalaking yun. Kasi naglaho na lang daw na parang bula. Kaya nga awang-awa kami sa kanya. Lalo na't para siyang masisiraan ng ulo. Sira ulo talaga siya! Lumina naman. Hindi niyo ako masisisi! Kasi nakikita ko na naman na magiging cargo na naman natin yung magiging anak niya. Pamangkin mo naman yung bata, anak. Alam ko po, pero hindi niyo talaga ako naiintindihan. Kung sa inyo okay lang na nabuntis nang hindi pa nakakapagtapos ng pag-aaral yung kapatid ko, pues sa akin hindi. Bata pa siya para magkaanak at nag-aaral pa siya. Ang lakas manghingi ng baon at pera para makasali sa contest, tapos ang Eddie magpapabuntis lang din pala. Hindi ko na talaga alam ang gagawin sa pamilyang to. Konting-konti na lang. Masisira na ang ulo ko. Papa Dudut, hindi niyo ako masisisi kung ganon ang naging reaksyon ko matapos kong malaman na nabuntis ng kung sinong lalaki ang kapatid ko. Alam naman kasi natin ang posibleng mangyari sa oras na magkaanak na siya. Nangihinayang lamang ako sa future niya lalo at may potensyal naman ang kapatid kong yon. Pero alam ko pa rin naman na wala akong kapangyarihan para makita at diktahan ang hinaharap ng isang tao. Sa ngayon ay pinagpapasa Diyos ko na lamang ang lahat at hindi ako napapagod na magdasal na sana'y bigyan niya pa ako ng lakas para makapagpatuloy. Nahihirapan na kasi akong mahalin at pakisamahan ang sarili kong pamilya, lalo na at pakiwari ko ay para akong kandilang nauupos. Malapit na akong maubusan ng maibibigay, kaya anumang sandali maaari akong bumigay. At ayoko namang mangyari yon. Sana po ay mapayuhan ako ng mga kabarangay natin kung ano ang dapat kong gawin sa kinakaharap kong sitwasyon. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Thank you in advance sakaling mapili po ninyong i-ere ang aking istorya sa inyong istasyon. God bless and more power pa sa Barangay Love Stories. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Lumina. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ako po si Zane at avid listener po ako ng Barangay LS sa YouTube man at sa Facebook. Nalaman ko po yung tungkol sa email address ng Barangay LS sa Facebook. Kaya po naisipan kong ipadala sa inyo ang kwento ng buhay ko kasama ang aking pinakamamahal na mama na si Mama Lydia. Ipagdarasal ko po na sana'y mapili po ninyo ang sulat kong ito. Sinabi ko na rin po kay Mama na magpapadala ako ng sulat sa inyo at natuwa si Mama noong sinabi ko yon. Matagal na po kasi naming pinapangarap na sana'y marinig namin yung kwento ng buhay namin sa radyo. Kaya't sobrang tuwa po namin noong nalaman namin ang tungkol sa email address ng Barangay LS. Si Mama nga po pala ay isang housewife. Pero noong pumanaw po si Papa ay talagang nakita ko kung gaano siya nahirapan. Si Papa po kasi lang ang nagtatrabaho noon para sa amin. At nang mawala siya, doon namin naranasan ang hirap ng buhay. Tandang-tanda ko pa po na may mga pagkakataon na late na ako sa nakakapag-exam sa school kasi hindi pa nababayaran ni Mama ang tuition fee ko. At may mga pagkakataon din na itlog na lang ang kinakain namin dahil kinakapos na kami sa budget. Nang mga panahon na yon, nangungutang na lamang si Mama sa mga kakilala niya para lamang makaraos kami. Pero sa kabila ng lahat ng yon ay nagbago ang aming buhay nang matanggap si Mama bilang isang government employee. Hindi man kami yumaman pero at least ay hindi na kami nahihirapan katulad ng dati.
Minsan po ay nararamdaman ko talaga na hindi na nabibili ni Mama ang mga bagay na gusto niyang bilhin. Kasi lahat ng pera niya ay napupunta lamang sa mga gastusin namin sa bahay. Kaya po ipinangako ko sa sarili ko na kapag nakapagtapos ako ng kolehiyo, magtatrabaho ako ng maigi para maibigay ko kay Mama ang lahat ng mga bagay na matagal na niyang pinapangarap. Ang pinakamalaking pangarap ko po talaga para kay Mama ay ang madala ko siya sa mga lugar na matagal na niyang gustong bisitahin. Bilang pasasalamat na rin sa lahat ng sakripisyo at pagmamahal na ibinibigay niya sa akin. Papadudot, ang totoo po niyan, tuwing umuuwi si Mama galing sa trabaho ay hindi ko po maiwasang maging malungkot. Kasi nakikita ko sa mga mata niya ang hirap ng pinagdadaanan niya sa pang-araw-araw. Anak, pasuyo naman oh. Akin na po, Ma. Tulungan ko na po kayo. Ba't ang dami niyo naman yata ang pinamiling groceries? Natanggap ko na kasi yung sahod ko, kaya ayan. Pinamili ko na rin dyan yung mga paborito mo. Nga pala, kumusta ka sa school kanina? Okay naman po. Medyo stressful lang kasi ang dami kong projects. Pero wala po akong hindi kakayanin basta para sa inyo. Naku, ang sweet-sweet mo talagang bata ka. Alam mo, ikaw ang dahilan kung bakit patuloy akong lumalaban sa buhay. Ang totoo po niyan, naaawa na po ako sa inyo kasi alam kong matagal nyo nang gustong mag-resign sa trabaho. Pero huwag po kayong mag-alala. Ilang taon na lang po at makakapagtapos na rin ako sa college. At kapag nangyari yon, ako na po bubuhay sa inyo. Promise mo yan, ha? Siyempre naman! O nga pala, may gusto sana akong ipagtapat sa'yo. Ano po yun? Nagbabalak na akong mag-resign next month. Seryoso? Sigurado na po ba kayo dyan? Oo naman. Ang totoo niyan, matagal ko na itong pinaghandaan. At sapat na rin yung naipon kong pera sa bangko. So ano pong balak niyong gawin? Magnenegosyo tayo. Anong klaseng negosyo naman? Alam mo kasi, noon pa man, pangarap ko na talaga magkaroon ng sariling kainan. Pero syempre, naudlot yun nung ikinasal ako sa papa mo. Pero hindi po magiging madali yan. Paano na lang kung hindi pumatok sa masa yan at malugi lang kayo? Napaka-negative mo talagang bata ka. Paano natin malalaman kung hindi natin susubukan, di ba? Kung sa bagay. Sige, kayo po ang bahala. Pera nyo din naman yung gagamitin nyo dyan. At alam mo ba, na may nakita na ako magandang pwesto kanina. Perfect na perfect yung pwesto na yun para sa plano ko. Nakuha nyo po ba yung contact number? Siyempre, ako pa ba? Bukas na bukas tatawagan ko na rin yung may-ari ng pwesto. Anak, this is it na talaga. Pakiramdam ko ito na yung simula ng pag-unlad natin. 2 taon kong pinaghandaan to. Ang tagal nyo na palang pinaghahandaan yan pero ni minsan hindi nyo man lang binanggit sa akin yung tungkol dyan. Magtatampo na po talaga ako sa inyo. Sus! Nagdrama na naman ang nag-iisang anak ko na ubod ng ganda. Ano ka ba? Huwag ka na magtampo sa akin kasi para din naman sa'yo to eh. Bakit hindi nyo man lang nabanggit sa akin yung tungkol sa balak nyo na magtayo ng kainan? Eh kasi ayoko mausog yung plano ko. Kung ganun naman po pala, bakit nyo pa sinabi sa akin ngayon? Kasi napagtanto ko na ikaw ang magdadala sa akin ng swerte. Unti-unti ko na kasing napapansin na tuwing nag-uusap tayo, sinuswerte ako. Ang labo nyo naman. Ewan ko ba sa inyo kung bakit hanggang ngayon nagpapapaniwala pa rin kayo sa mga ganyan? Hindi naman totoo yan eh. Ano ka ba? Wala namang mawawala kung maniniwala tayo, di ba? Ay, kung sa bagay. At speaking of swerte, teka lang, asan na ba yung bag ko? Sandali lang hanapin ko lang. Anong hinahanap nyo? Nung tinawagan mo ko kanina habang namamalengke ako, nakapulot ako ng cellphone. O, sa'yo na yan. Ano ka ba naman, Ma? Sigurado ako nga hanapin to ng may-ari. Siyempre, alam ko yun. Pero tingnan mo muna yung cellphone na yan, walang password. At wala ring laman yung contacts. At nung binuksan ko yung lalagyan ng SIM card, wala ring laman. Tingnan ko nga. Hala, totoo nga. So ano,
Naniniwala ka na swerte ang dala mo sa akin? Siguro. Pero okay pa naman yung ginagamit kong cellphone. Ipopost ko na lang to sa Facebook. Kawawa naman kasi yung may-ari nitong cellphone. Mukhang bago pa naman oh. O sige, ikaw ang bahala. O siya, magluluto na ako. Maiwan na kita muna dyan. Habang nagluluto si Mama ng gabing yon ay naisipan ko pong i-post sa Facebook yung cellphone na nahanap niya. Marami pong nag-attempt na i-claim yung cellphone pero hinanapan ko talaga ng resibo yung mga gustong kumuha. Kasi yun lang po ang paraan para mapatunayan na sila nga ang tunay na nagmamay-ari ng cellphone. Pero wala pong nakapagpakita sa akin ng resibo. Kaya hanggang ngayon ay nasa drawer ko pa rin yung cellphone. Anyway, Papa Dudut, sobrang mapamahiin po talaga si Mama. Naniniwala po talaga siya na tuwing tinatawagan ko siya ay sinuswerte siya. Natatawa at hinahayaan ko na lamang po si Mama sa mga gusto niyang paniwalaan kasi alam ko naman na harmless yon. Hindi ko na rin po siya masisisi kasi yung henerasyon niya ay lumaki sa mga ganitong paniniwala at pamahiin. Hinahayaan ko na lamang po siya kasi wala naman pong masama sa mga pamahiin na gusto niyang paniwalaan niya. Kaya't iniintindi ko na lamang. At tungkol doon sa plano ni Mama makalipas ang ilang buwan, natuloy na po yung plano niyang mag-resign sa trabaho at tinuloy po niya yung pangarap niyang magtayo ng sarili niyang kainan sa pwestong nagustuhan niya. Tandang-tanda ko pa noong mga panahong yon ay hindi po sapat yung savings ni Mama para ipatayo ang kainan at nagkautang pa po siya para lamang maipatayo yung kainan. Pero sa kabila ng lahat ng hirap at sakripisyo ay nagbunga po ang lahat. Ang kainan po ni Mama ay nag-boom at mukhang hindi po nagkamali si Mama sa desisyon niyang iwanan ang trabaho niya bilang government employee para sa pagnenegosyo. Napakasaya po namin kasi talagang napatunayan ni Mama na kaya niyang magtagumpay sa sarili niyang diskarte at sipag. At kung akala niyo po na nabawasan na yung stress ni Mama simula nung nagnegosyo siya ay nagkamali po kayo. Mas lalo pong dumoble yung stress niya kasi may mga tao na siyang tinututukan at habang tumatagal ay dumadami din yung mga customers namin. Yung kainan po namin ay 15 minutes lang ang layo sa bahay namin. Kaya kapag wala akong pasok ay tumutulong ako doon. Kadalasan po ay tumutulong ako sa mga tauhan ni Mama na nagsiserve ng pagkain. Naglilinis ng mga mesa, nagwawalis at kung ano-ano pa. Aaminin ko na nakakapagod yung negosyo na yon pero masasabi ko rin po na worth it ang lahat ng pinagdaanan ni Mama para lamang maipatayo ang kainan namin, Papa Dudut. Nak! Ma, may sinasabi po kayo? Patayin mo nga muna yung vacuum. Ay, sandali lang. Patayin ko lang to. Pasensya na po, medyo maingay kasi tong vacuum eh. Ano ka ba naman? Ba't ka pa kasi nagba-vacuum dyan? Ipaubaya mo na yan sa mga tauhan natin. Hayaan nyo na po ako. Ito na nga lang yung matutulong ko sa inyo eh. Tapos pipigilan nyo pa ako. Ay naku, napakaswerte ko talaga sa'yo. Nako, ako po tong maswerte sa inyo kasi nagkaroon ako ng mama na sobrang sipag at madiskarte. Grabe, hindi ko akalain na darating yung araw na magkakaroon tayo ng sarili nating negosyo. At take note, nabayaran ko na rin lahat ng inutangan ko para lang maipatayo tong kainan natin. Salamat sa Diyos! Sana magtuloy-tuloy na talaga to. Ay naku, sigurado yan. Ikaw lang ang lucky charm ko eh. Ay, ayan na yung delivery ko. Nagdilang anghel ako. Ito ang isa pang swerteng dumarating. Sandali lang naka, diyan ka lang. Ano ba kasi yan? 700, 800, o ayan. Thank you! Ano ba yung in-order mo, ma? Umorder ako ng pampaswerte online para dito sa kainan at para na rin sa bahay natin. Patingin nga. Magkano ba to? 800?
Ano ba yan? Ang mahal naman nito. Mura na nga yan eh. Alam kong malaki na po yung kinikita nyo ngayon dito sa kainan. Pero magdahan-dahan naman po kayo sa paggastos. Uy, alam mo ba na galing pa to ng China? Sa tingin mo, bakit sinuswerte yung mga Chinese pagdating sa negosyo? Nang dahil dito. Ang dami kong nabasa online na effective daw to. O ito, iuwi mo yan sa bahay at isabit mo yung mga yan sa sala natin, ha? Para mas lalo tayong swertehin. Tingnan nyo nga to, oh. Mukhang mumurahin. Mukhang na-scam po kayo eh. Ano ka ba, hindi scam yan? At gaya nga ng sabi ko sa'yo noon, wala namang mawawala kung susubukan natin, di ba? May nawala po sa inyo. Nawala po yung 800 pesos na pinambayad nyo sa walang kwentang pampaswerte na to. Ang bilis nyo naman magpaloko. Nga pala, hindi naman po kayo nag-online shopping dati ah. Sigurado ako na may nagturo sa inyo kung paano mag-online shopping. Oo, tinuruan ako ng isang tauhan natin dito sa kainan. At isa pa, ayusin mo yung tono ng pananalita mo sa akin, ha? Hindi ko na nagugustuhan yung tabas ng dila mo. Pasensya na po kayo. Yung sa akin lang naman, sana wag niyo naman sayangin yung pera niyo sa mga walang kwentang bagay. Kaya dumadami yung mga manloloko kasi dumadami na rin yung mga nagpapaloko tulad niyo. Kung makapagsalita ka, akala mo ang laki-laki ng ambag mo sa pagpapatayo ko nitong kainan. Hoy Zane, ipapaalala ko lang sa'yo na tinaguyod kita ng mag-isa. Tapos ngayon pagsasalitaan mo pa ako ng ganyan? Ma, sana wag niyo naman masamain yung mga sinasabi ko sa inyo. Opo, alam ko yung mga sakripisyo at hirap na pinagdaanan nyo simula nung namatay si Papa. At hindi ko po nakakalimutan yon. Pero yung sa akin lang naman, malulugi po ang negosyo natin kung patuloy kayo na mag-order ng kung ano-ano online. Ilang taon ako nagpakapagod sa trabaho? Ni halos wala na nga ako nabili para sa sarili ko kasi yung perang kinikita ko ay napupunta lang sa lahat ng mga gastusin natin. Tapos ngayon na may nabili na ako para sa sarili ko, pagagalitan mo ko? Sorry po. Hindi po yun ang intensyon ko. Pero yun yung nararamdaman ko eh. Pakiramdam ko pinagmamalupitan mo ko. Baka pagtanda ko, tuluyan mo nang makalimutan na nanay mo ko. At basta-basta mo na lang akong dadalhin sa home for the aged. Ma, I'm sorry na nasaktan ko po kayo. Huwag kayong mag-isip ng ganyan. Hindi po mangyayari yun. Yung sa akin lang naman, ayoko mawala sa inyo yung negosyong pinaghirapan nyo. Hindi mo kasi ako naiintindihan. Bata pa lang ako, laki na ako sa hirap. At ngayon lang ako nagkakaroon ng pagkakataon na bilhin yung mga gusto kong bilhin. At ayoko po na maranasan nyo pa uli yung hirap na yon. Kaya ako nga kayo pinagsasabihan eh. Pasensya na po talaga at napagtaasan ko kayo ng boses. Aaminin ko po na nagkamali ako doon. Ewan ko sa'yo. Huwag na po kayong magtampo. Patawarin nyo na ako, please. Masisisi mo ba ako? Eh talaga naman nakakatampo yung pasagot-sagot mo sa akin kanina eh. Sorry na po talaga. Oo na. Ha? Oo na, pinapatawad na kita. Sabi ko na nga ba, hindi nyo ako matitiis eh. I love you, Ma. I love you too. Pero sa susunod na sagot-sagutin mo pa ako, sasampalin na talaga kita. Buti na lang po talaga at nagkabati kami kagad ni Mama noong araw na yon. Pero Papa Dudut, siguro naman ay naiintindihan ninyo kung saan ako nang gagaling, hindi ba? Oo, siguro yung maliit lang na halaga yung 800 pesos para gawing malaking issue. Pero ang ayoko lang talagang mangyari ay yung mag-aksaya si Mama ng pera para sa mga nakikita niya online. Ang mahirap kasi sa ibang mga matatanda ngayon, lalo na sa mga hindi masyadong techie, ay mabilis silang nagpapaniwala sa mga nakikita sa online. Kaya minsan ay nagiging target na sila ng mga scammers. Kaya kung may mga seniors man na nakikinig dyan, ang advice ko lamang po ay kung may gusto kayong bilhin online, mag-research muna kayo ng mabuti bago ninyo bilhin ito. At mas maganda po kung may mga anak o kaibigan kayong makakatulong sa inyo para alamin kung legit o fake nga ba ang isang produkto. Lumipas sa mga araw at mas lalo kong napapansin na dumadami yung mga ino-order ni Mama online. Mabuti sana kung may kwenta yung mga binibili niya, pero sa totoo lang,
Wala talagang kakwenta-kwenta yung mga pinamimili ni Mama. Naku Papa Dudut, matatawa kayo sa mga binibili ni Mama. As far as I remember, bumili siya ng pang-crack ng itlog, tapos bumili rin siya ng machine na nag-slice ng mga saging, at bumili pa ng napakaraming toilet paper na nag-glow in the dark. Aabutin tayo ng magdamag kung iisa-isahin ko po yung mga walang kwentang bagay na binibili ni Mama. Maniwala po kayo, ginawa ko na talaga ang lahat para pigilan si Mama sa pag-online shopping niya. Pero tuwing sinusubukan ko siyang pigilan, nag-aaway lamang kami at nagkakasamaan ng loob, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Himala na lang po talaga at hindi pa nalulugi ang negosyo namin sa dami ng mga pinamimili ni Mama. Noong mga panahon na yon ay dinadagsa pa naman ng mga customers ang kainan namin. Kaya yung perang winawaldas ni Mama sa mga walang kwentang bagay ay nababawi rin naman niya kaagad. Pero Papa Dudut, ang totoo, ang hirap po talaga. Kating-katina akong pigilan si Mama ng mga panahon na yon. Pero kahit na anong paliwanag ko kay Mama ay hinding-hindi niya pa rin ako maintindihan. Kinuwento din sa akin ni Mama na noong bata pa siya ay sobrang hirap daw ng buhay nila. At mas mahirap pa daw sila sa daga at yung mga gamit niya noon ay puro luma at sira-sira. Kaya ngayon ay bumabawi siya sa sarili niya at bumibili ng mga bagay na gusto niyang bilhin dahil sa may pera na siya. Pero Papa Dudut, alam ko po na hindi magtatagal ay mawawala lahat ng pinaghirapan ni Mama kung magpapadala lamang siya sa emosyon niya. Kaya naman patuloy pa rin akong tumututol sa pag-online shopping niya. Kaya isang araw habang natutulog si Mama ay napag-isipan ko na i-install yung shopping application sa cellphone niya. Noong nagising po siya ay nataranta siya at nagsisigaw kasi wala na raw yung application. At nagpanggap ako na wala akong alam sa mga nangyari. At nagsinungaling ako kay Mama at sinabi ko sa kanya na may virus ang cellphone niya. Pero tuso po si Mama kasi noong araw na yon ay pumunta siya sa paggawaan ng cellphone at nagpatulong siya sa mga technician para ma-install muli yung shopping application sa cellphone niya. At nung mga sumunod na linggo ay palala ng palala at pamahal ng pamahal yung mga pinamimili ni Mama online. Dumating na sa puntong bumili siya ng flat screen TV kahit maayos pa naman ang TV namin. At bumili pa siya ng bagong refrigerator kahit na wala namang sira ang luma naming ref. Na mga panahon na yon ay kating-katina akong basagin yung cellphone ni Mama para hindi na niya ito magamit. Pero syempre mahal ko ang Mama ko at ayokong sirain ang gamit niya. Makalipas nga Papa Dudut ang isang buwan ay nagulat po ako ng isang araw ay pagkagising ko ay may napansin ako na napakalakas na ingay sa loob mismo ng bahay namin. Ano ba naman yan? Ang ingay! Storbo talaga, oh. Matutulog pa yung tao, eh. Oh, Ma! Ba't andito ka? Di ba dapat nasa kainan kayo? Ay, yung kainan pinaubaya ko na muna sa isang staff natin. Pero huwag ka mag-alala, mapagkakatiwalaan naman yun eh. Sigurado ka ba, Ma? Sa akin mo na lang kaya ibilin yung kainan. Ano ka ba? Alam kong abala ka sa pag-aaral mo at ayoko ma-distract ka. Kaya dito ka lang sa bahay. Sige, sabi niyo eh. Nga pala, Ma, ba't ang ingay dito? Teka lang, sino yung mga lalaking yun? Ba't ang dami nila? Ay oo nga pala, sila yung kinuha ko para doon sa kwartong ipapagawa ko. Kwarto? Dalawa na nga lang tayo dito sa bahay tapos magpapagawa pa kayo ng isa pang kwarto? Ano yan, kwarto para sa mga bisita? Hindi! Kwarto yan para sa mga parcel ko. Teka nga!
Ano? Uminahon ka nga. Sabihin niyo sa akin na nagbibiro lang kayo, Ma. Mukha ba akong nagbibiro? Mamimili ako ng mga bagong gamit online at doon ko ilalagay ang mga ipapamili ko sa bago nating kwarto. Pero gumagana pa naman yung mga gamit natin, ah. Wala po kayong dahilan para mamili pa ng mga bagong gamit. Oo, pero malay mo. Baka sira na yung mga yan next week o next year, di ba? Kaya mas mainam na yung may nakahanda tayong reserba. At para hindi nakakalat dito sa bahay yung mga o-ordering ko, nagpagawa na ako ng kwarto. Pinalagpas ko na po yung binili niyong bagong TV at ref nung nakaraan. Pero sumusobra na po kayo. Hindi na normal tong ginagawa niyo. Zane, wala ako sa mood para makipag-away sa'yo. Please, wag ngayon. Kakagising ko lang, Ma. Sa tingin niyo ba nasa mood ako para makipag-away sa inyo? I'm sorry, pero hindi ko na matitiis to. Puntahan niyo yung mga lalaking yun at sabihin niyo sa kanila na hindi niyo na itutuloy yung pagpapagawa ng bagong kwarto. Ano? Naiibang ka na ba? Kinontrata ko na ang mga yan. Kung hindi niyo kaya, pues ako na mismo magsasabi sa kanila na tigilan na tong kalokohang to. Sige, gawin mo at palalayasin kita rito. Alam kong hindi niyo magagawa sa akin yan. Huwag mo akong susubukan. Pinapangako ko sa'yo na maghahalo ang balat sa tinalupan pag kumontra ka pa sa mga gusto ko mangyari. At isa pa, ano ba yung kinagagalit mo? Ha? Hindi naman kita pinababayaan At nababayaran ko rin lahat ng mga kailangan bayaran dito sa bahay. Hindi niyo na nakikita, Ma. Itong pag-hoard niyo ng mga gamit, ito ang sisira sa atin. Palibasa hindi mo ako naiintindihan. Kasi hindi mo naman naranasan yung hirap na dinanas ko nung bata pa lang ako. Utang na loob! Hanggang kailan niyo balak gawing rason yan, ha? Rinding-rindi na po ako sa dahilan niyo na yan. Gusto ko po kayong intindihin pero sa puntong to, ang hirap-hirap niyo na unawain. Kung nahihirapan ka na sa akin, di lumayas ka. Hindi ko kailangan ng anak na minamandohan ng bawat galaw ko. Intindihin niyo rin naman ako. Minamanduhan ko po kayo kasi nag-aalala ako sa inyo at mahal na mahal ko po kayo. Kung ganun lang din naman, pues, wag mo na lang ako mahalin. Kasi nanliliit ako sa sarili ko. Pinamumukha mo sa akin na bobo ako tuwing pinaparamdam mo sa akin yung pagmamahal na sinasabi mo. Ma, nakikiusap ako sa inyo. Tigilan niyo na to, please. Pagod na ako sa buhay na to, Zane. Yung pag-o-order na nga lang yung nagpapaligaya sa akin, tapos ahadlangan mo pa? So kailan kayo titigil? Kapag nalugi na yung negosyo natin? Ano bang pinuputok ng butsi mo? Maayos ko naman na napapatakbo yung negosyo natin, Alam niyo po, sa totoo lang, gustong-gusto ko nang questionin kung paano kayo nakapagpatayo ng negosyo in the first place Kasi sobrang irresponsable niyo po pagdating sa financial decisions. Ano? Nakakasawa ba yung pakiramdam ng nakakaluwag-luwag na kayo sa buhay kaya bili kayo ng bili ng mga gamit? Hindi niyo naman kailangan yung mga pinagbibili niyo. Buti sana kung may kwenta yung mga ino-order niyo Gumagastos lang kayo sa wala. Napakabastos mong bata ka! Wala kang karapatang para pagsalitaan ako ng ganyan! Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko sa inyo. Sa totoo lang po, nahihirapan na ako sa inyo. Pwes, mas nahihirapan ako sa'yo! Alam mo kung pwede lang sana mamili ng anak, maniwala ka sa akin, hindi kita pipiliin! Sa mga sinasabi niyo sa akin ngayon, ba't parang mas mahal niyo pa yung mga in-order niyo online kaysa sa akin? At talagang pinagawa niyo pa ng bagong kwarto? Sana naging parcel na lang pala ako! At least yung mga parcel na yon nagpapasaya sa akin! Hindi tulad mo na wala nang ibang ginawa kung hindi ang painitin ng ulo ko! Papasok na po ako sa kwarto ko! Mamaya niyo na lang po ako kausapin kapag nasa katinuan na po kayo! Ang kapal na mukha mo! Sana hindi na lang kita ipinanganak! Napakawalang niya mo! Hanggang ngayon ay sobrang nakokonsensya pa rin ako sa kung papaano ko sinagot si Mama noong araw na yon. Nagdilim lang po talaga ang paningin ko at hindi ko na napigilan ang sarili ko noong nalaman ko na nagpagawa si Mama ng kwarto para sa mga parcel niya. Hindi ko matanggap na patuloy pa rin siyang nagbubulag-bulagan sa pagiging hoarder niya, Papa Dudut. Kaya napag-isipan ko po na mag-research tungkol sa kondisyon ni Mama. Nang tinignan ko sa internet ay napag-alaman ko na ang tawag pala sa kalagayan ni Mama ay hoarding disorder at isa itong mental health condition.
At alam ko rin po na kapag sinabi ko kay mama na kailangan niya nang magpatingin sa isang professional ay hinding-hindi siya papayag. Kaya hindi na ako nag-abala na sabihin kay mama na may mental illness siya. Gulong-gulo din po ako noon dahil nagsisimula ng humina ang kita namin sa kainan. Sa totoo lang ay normal naman sa negosyo magkaroon ng mga panahong matumal ang benta at hindi sana yon magiging malaking problema pero naging malaking problema siya dahil umabot na sa puntong nangungutang na si mama ng pera para lamang makapag-online shopping. Doon ko po talaga napagtanto kung hindi ako kikilos at kung hindi ko tutulungan si mama na tigilan ang bisyo niya sa pag-o-order ng mga gamit online ay pareho kaming pupulutin sa kangkungan. Kaya hindi na po ako nagdalawang isip na gumawa na ng paraan para maagapan ang sitwasyon bago pa ito lumala. Isang araw ay pumasok po ako sa kwartong pinagawa ni mama at pagbukas ko ng pinto ay nakita ko ang mga parcel na nakatambak. Ang mas nakakapanlumo pa dyan, Papa Dudut, ay madami pang parcel na hindi nabubuksan ni mama. Sobrang bigat po ng pakiramdam ko ng araw na yon. Pero alam ko na kailangan ko itong gawin hindi lang para sa negosyo namin, kundi para na rin sa kapakanan ni mama, Papa Dudut. Zane! Hoy! Ano yung ginagawa mo? Bakit mo kinukunan ng letrato yung mga parcel ko dito sa kwarto? Ha? At bakit mo naman binuksan tong parcel ko? Ma, I'm sorry pero kailangan na nating ibenta tong mga to. Ano? Hindi! Hindi ako makakapayag! Alam mo, ikaw masyado ka na nangingialam sa mga gamit ko. Bakit? Ni minsan ba pinakialaman ko yung mga gamit mo? Ha? Unti-unti nang dumadami yung mga pinagkakautangan nyo dahil sa bisyo nyo. Kaya habang maaga pa, agapan na natin to. Ibebenta ko tong mga parcel nyo at babayaran ko lahat ng mga pinagkakautangan nyo para matapos itong problema na to. Tumigil ka nga! Oo, aminin ko may mga pinagkakautangan ako dahil matumal yung benta ng kainan ngayon. Pero makakabangon din tayo. Kapag dumami na ulit yung mga customers natin, mababayaran ko rin lahat ng utang ko. Maniwala ka! Marami kayong pinagkakautangan hindi dahil matumal yung benta ng kainan. Kung hindi dahil dyan sa bisyo nyo sa pag-online shopping. Paano kung matatagalan pa bago makabangon yung kainan, ha? Ano, aantayin nyo pa ba na tamaan kayo ng kidlat bago nyo maisipang magdasal? Hindi na! Ako na mismo ang puputol sa bisyo nyo. Ipopost ko na to at ibebenta natin lahat ng mga gamit dito sa ayaw at sa gusto nyo. Hindi ko hahayaang basta-basta na lang na ibebenta ang mga gamit ko. Wala kang karapatang magdesisyon para sa akin. Naman! Ito na yung pagkakataon para mabayaran mo na lahat ng mga utang mo. At isa pa, masisira lang po itong mga in-order nyo kasi hindi nyo naman ginagamit eh. Yung iba nga dito ay hindi nyo pa nabubuksan. Hindi mo ko naiintindihan, Zane. Hindi mo lubos na naiintindihan kung bakit ginagawa ko lahat ng to. Ano na naman yung idadahilan nyo? Yung lumaki kayo na mas mahirap pa sa daga kaya bumibili ng kung ano-ano para makabawi kayo sa sarili nyo? Huwag na! Ilang beses ko na pong narinig yan. Nung namatay yung papa mo, ang laki ng puwang na iniwan niya sa buhay natin. Na hindi nga ako nagkaroon ng pagkakataon man lang para pagluksaan yung pagkamatay niya. Kasi kinailangan kitang alagaan. Kinailangan ko mag-isip ng paraan kung paano kita bubuhayin na mag-isa. At nang dahil doon, hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon para isipin ko man lang yung sarili ko. Tapos ngayon ay pagkakait mo sa akin, yung pagkakataon na unahin ko naman ang sarili ko. Hindi ko akalain na darating yung araw na ipagdadamot ng sarili kong anak. Yung pagkakataon na maging masaya ako. Ma, sobrang unfair nyo naman po. Alam niyo naman kung gaano ko kayo kamahal, di ba? Oo, pero nak, pakiusap, wag mo nang ibenta to mga gamit ko. Pinapangako ko sa'yo na huling-huli na to. Hindi na ako mag-order ng kung ano-ano online. Pangako sa'yo yan. Sigurado na ba yan? Oo naman. O, eto yung cellphone ko. Gawin mo na kung anong gusto mong gawin dyan.
Maniwala kayo sa akin. Para sa inyo rin tong gagawin ko. Bakit? Anong balak mong gawin? I-delete ko na po yung account nyo kung saan kayo namimili ng mga gamit. Sobra naman ata yan, Nak. Dapat nga matagal ko nang ginawa to eh. Baka naman, Ano? baka naman pwede mo akong pagbigyan. Huli na talaga to. Naman! Please. Isang order na lang talaga. Sige na naman, payagan mo na ako. I'm sorry po, pero hindi pwede. O ayan, na-delete ko na rin yung account nyo sa wakas. Ito na po yung cellphone nyo. Nakakapanghinayang naman. Tingnan nyo nga itong mga gamit nyo sa kwarto na to. Kung may dapat man kayong panghinayangan, yun eh yung pera na nasayang sa kaka-online shopping nyo. Oo na, sige na. O ba't kanya ka makatitig sa akin? Ma, wag na wag po kayong magkakamali na gumawa ng bagong account. Sinoli ko po sa inyo yung cellphone nyo. Wag nyo naman sanang sirain yung tiwalang binibigay ko sa inyo. Oo na. Pangako hindi na ako gagawa ng account. At parang awa nyo na. Sana bayaran nyo na po yung mga pinagkakautangan nyo kapag nakaluwag-luwag na kayo. Huwag ka mag-alala, ako nang bahala dyan. Sigurado naman ako na makakabangon din yung kainan eh. Sana nga talaga. Pero di bale, ang mahalaga ngayon hindi na uli kayo makakapag-order ng kung ano-ano online. Nga po pala, siguro mas makakabuti kung gawin na lang nating guest room tong kwarto na to. Sayang naman po kung gagawin nyo lang tong bodega, di ba? Pero gusto kong nakikita yung mga pinamili ko sa kwarto na to. Ma, sana wag niyo masamain tong sasabihin ko sa inyo, ha? Ay, ayaw ko na sanang sabihin to eh. Pero mukhang wala na akong choice. Bakit? Ano ba yun? Yung pag-hoard nyo kasi ng gamit, sa tingin ko hindi na normal yon. At pakiramdam ko makakatulong kung pupunta tayo sa doktor. Hoy Zane! Namimili ako ng mga kung ano-ano pero hindi ako baliw! Kalimutan nyo na lang po yung sinabi ko. Baka kung saan pa mapunta tong usapan na to. Tulad ng inaasahan ko ay nagalit si Mama noong sinabi ko sa kanya na isang mental illness ang pag-hoarding ng gamit. Pero makalipas ang ilang araw ay napansin ko na palagi nang nakatutok si Mama sa negosyo namin. Pero tuwing nasa bahay siya ay napapansin ko rin na parang hindi siya mapakali, Papa Dudut. Minsan ay nakikita ko sa mga mata at kilos niya na miss na niya yung pag-online shopping. Naiintindihan ko naman si Mama at medyo nakukonsensya din po ako na dinilit ko yung account niya sa shopping app. Kasi alam ko kung gaano siya kasaya kapag nakakapamili siya ng mga gamit niya. Pero alam ko rin naman na ginawa ko yon para sa ikabubuti niya. At para naman hindi na ma-bored si Mama sa bahay ay hinikayat ko na lamang siyang lumabas-labas kasama ang mga kaibigan niya. At ipaubayan na lamang muna sa isang mapagkakatiwalaan na tauhan namin yung kainan at mukhang nakatulong yung advice na yon. Kasi simula nang nakapag-bonding na si Mama kasama ang mga friends niya ay unti-unti ko nang nakikita na nawawala yung lungkot sa mukha niya. Hindi na rin naman buwabata si Mama, Papa Dudut at sa tingin ko ay deserve naman niya yung makapag-enjoy at magkaroon ng oras para sa sarili niya. Kasi sino ba namang anak ang gustong makita ang mama niya na nakatunganga sa bahay at nai-stress palagi sa pagpapatakbo ng negosyo? Masakit para sa akin yon kasi ayokong nakikita si Mama na malungkot o parang napapaligiran ng mga problema. Kaya't nag-decide akong hikayatin siyang lumabas, magpahinga at magsaya. Kasi bilang isang anak ay gusto ko naman na makita siya na masaya at puno ng buhay. At ng mga panahon na yon, Papa Dudut, mga kabarangay, ay masasabi kong tuluyan ng iniwan ni Mama ang mundo ng online shopping. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Habang tumatagal ay mas lalong lumaki ang social circle ni Mama at marami na rin siyang nakikilalang ibang tao at masaya ako para sa kanya. Kasi nakikita ko sa Facebook na nagsisimula na siyang mag-ballroom dancing
at palagi silang nagkakasiyahan ng mga kaibigan niya. Sabi nga ni Mama sa akin ay hindi siya masyadong lumalabas o gumagala noong buhay pa si Papa. Kaya natuwa ako na kahit papaano ay nagagawa na niyang makapag-enjoy at mag-explore ng mga bagay na hindi niya nagagawa noon. Pero Papa Dudut, hindi ko akalain na hindi pa pala tuluyang nakawala si Mama sa mundo ng online shopping. Isang araw pagkatapos ko ng klase, dumiretso ko sa kainan namin at doon ko napansin na may mga nakatambak na mga parcel sa loob ng stock room. At doon ko rin nalaman na inuutusan pala ni Mama yung isa naming tauhan para mag-order ng kung ano-ano online para sa kanya. Galit na galit ako noon, pakiramdam ko ay parang trinaydor ako ni Mama, kaya't sobrang nanlumo ako. Hindi pa nga kami ganap na nakakabangon mula sa mga utang at ngayon ay nag-o-order na naman siya. Sinabihan ko yung tauhan namin na huwag papayagan si Mama na mag-online shopping. At sinunod naman niya ako. Pero tulad ng inaasahan ko ay nag-away na naman kami ni Mama noong pinagbawalan ko yung tauhan namin na tulungan siya sa pag-online shopping. Pero hindi ko po akalain na mas malaki pa pala ang problema na haharapin ko. Isang gabi ay napansin ko na may kaibigan si Mama na dumalaw sa bahay namin. At dinig ko na sinabi niya kay Mama na kung mag-i-invest daw si Mama sa negosyo niya ay malaki daw ang kikitain na pera ni Mama. Alam mo naman ako, Papa Dudut, sobrang protective ako pagdating kay Mama. Kaya talagang nagalit ako ng gabing yon. Parang may kutob kasi ako na scammer ang kaibigan ni Mama at niloloko lamang siya, Papa Dudut. Kaya noon nag-CR si Mama ay nakipagtalo ako doon sa kaibigan niya at pinalayas ko siya sa bahay namin. At doon na nga nalaman ni Mama yung ginawa kong pagpapalayas sa kaibigan niya, Papa Dudut. Zane, asan na yung Yung kaibigan niyo po na inaalo kayo mag-invest sa negosyo niya? Pinalayas ko na. Ano? Bakit mo naman ginawa yun? Hindi pa ba malinaw sa inyo na niloloko lang kayo nung tao na yon? Manaman, tama na. Hindi niyo na nga tinigilan yung pag-online shopping tapos ngayon magpapaloko na naman kayo? Kailan po ba kayo matatauhan? Yung taong tinatawag mo manloloko, yung taong pinalayas mo, kaibigan ko yun! Napakawalang modo mo! Wala na ako mukhang may aharap sa mga kaibigan ko nang dahil sa ginawa mo! Pwes, kung ganong klaseng tao lang din naman ang magiging kaibigan mo, di bale na lang. Alam mo, hindi na kita maintindihan! Hindi ba't ikaw itong humihikayat sa akin na lumabas-labas kasama ng mga kaibigan ko? Pinayagan na nga kitang i-delete yung account ko sa shopping app, di ba? Ipapaalala ko lang po sa inyo na never kayong tumigil sa pag-online shopping. Kung hindi ko pa nakita yung mga nakatambak na parcel sa stockroom ng kainan natin, hindi ko pa malalaman na inuutusan nyo lang pala yung isa sa mga tauhan natin na mag-order para sa inyo. Benta ng kainan yung ginamit ko para pambili sa mga parcel na yon. Hindi ako naniniwala sa inyo. Sigurado ako na nangutang na naman kayo para lang matustusan yung bisyo nyo. Tumigil ka na nga! Gaya ng sabi ko sa iyo noon, makakabangon din ng kainan at mababayaran ko rin ng buo yung mga pinagkakautangan ko, naiintindihan mo? Yun na nga yun eh. Hindi pa nakakabangon yung kainan pero dinagdagan nyo na naman yung mga utang nyo. Huwag ka mag-alala kasi wala na ako mga utangan. Anong ibig nyo sabihin? Yung kaibigan ko na pinalayas mo, isa siya sa mga palagi nagpapautang sa akin. Kaya naman palang lakas ng loob ng mokong na yun na alukin kayo mag-invest sa negosyo niya. Makinig ka muna sa akin, ha? Nagkakamali ka kasi pag nag-invest ako sa kanya, sigurado ako na yayaman na tayo. Ipinaliwanag niya sa akin ang lahat at ang laki ng tubo na makukuha ko sa negosyo niya. Imposible po yan. Please lang, huwag na kayong magpapauto sa taong yun. Mas maliwanag pa sa sikat ng araw na scam yung inaalok niya sa inyo. Ang totoo niya? Ma, huwag mo sabihin na... Oo, nakapag-invest na ako. Binigay ko na sa kanya yung 40% ng bayad ko. Diyos ko naman! Ano ba tong gulo na pinasok nyo? Maniwala ka. Ito nang simula ng pagyaman natin, anak.
Sana ginamit nyo na lang yung perang yun para mabayaran yung mga utang nyo. Hindi ka naman kasi nakikinig eh. Kapag dumoble o tumriple na yung perang ininvest ko, hindi ko lang mababayaran yung mga pinagkakautangan ko kung hindi mabibili ko na rin lahat ng gusto mong bilhin. Yung gusto ko lang, yung tigilan nyo na yung kahibangan na to. Bahala ka kung ayaw mo maniwala. Ganyan naman kayo mga kabataan ngayon eh. Wala kayong pinaniniwalaan at sobrang sarado ang mga utak nyo. Di bali na lang. Natawagan ko na lang yung kaibigan ko na pinaalis mo. Hoy, humingi ka ng tawad pagbalik niya ha? Sige ma, subukan mong babalikin yung dito at lalayasan ko na talaga kayo. Ha! Talaga ba? Bakit? Kaya mo na ba ang sarili mo? Mas pipiliin ko pang matulog sa lansangan kaysa makita kayo na unti-unting nasisira dahil sa mga pinaggagawa nyo. Gusto mong lumayas? O di kunin mo yung mga gamit mo at umalis ka rito. Kung tutuusin, mas mabuti nga kung lumayas ka ngayon mismo eh. Nang sa ganoon, hindi ka na makita ng kaibigan ko pagbalik niya rito. Nakakahiya yung ginawa mo sa kanya. Mukhang nakapagdesisyon na nga kayo. Hindi niyo po alam kung gaano kasakit para sa akin na makita na unti-unti niyo sinasayang ang lahat ng mga pinagpaguran niyo. Gusto mo malaman kung anong sayang? Yung pagpapaaral ko sa'yo. Kasi lumalaki kang bastos at walang modo. Sana lang talaga, wag dumating yung araw na magsisi kayo pero huli na. Kung may pinagsisisihan man ako, yun na yung naging anak pa kita. Namimihasa ka na sa pambabastos mo sa akin? Hindi ka na naawa sa akin? Hindi niyo ba nakikita na ginagawa ko lahat ng to dahil mahal na mahal ko kayo? Ginagawa mo lang ang lahat ng to dahil ayaw mo ako maging masaya. Ang gusto mo lang ay yung nabibigay ko sa iyo yung allowance mo. Ganun ba talaga kababaw ang tingin niyo sa akin? Oo! Kasi kung mahal mo ako, hindi mo ako pagbabawalan sa mga bagay na nakakapagpasaya sa akin. Ayoko na po. Wala nang patutunguhan tong usapan na to. Siguro panahon na para maghiwalay muna tayo. At saan ka naman pupunta? Bakit? May pera ka? Doon na muna ako sa best friend ko. I'm sorry, pero aalis na ako. Tatawagan ko na lang po kayo. Nang gabing yon ay umalis ako sa bahay namin at dumiretso na ako sa bahay ng best friend ko. Yun na ata yung pinakamahirap at pinakamasakit na desisyon na nagawa ko. Yung iwanan si mama, pero ang sakit din na kababae kong tao ay hinayaan lamang ako ng nanay ko na umalis at iwanan siya. Hindi man lang niya ako inalo. Pakiramdam ko na mga oras na yon ay okay lang sa nanay ko na may mangyari sa akin na kung ano. Hindi ko na talaga alam kung ano ang gagawin ko sa kanya ng mga panahon na yon. At naisip ko na baka kung magpapakalayo-layo ako ay matatauhan si mama at baka tigilan na niya ang mga hindi tamang ginagawa niya. Lalo na ang paggastos ng pera sa mga walang kwentang bagay. Buti na lamang papadudot at taus puso akong tinanggap ng best friend ko sa bahay nila. Dumaan ang mga araw na nanghihiram na lamang ako ng pera sa kaibigan ko na yon para may pangbaon ako. Mabuti na lamang at hindi pa due yung tuition ko noon kasi kung hindi ay baka hindi ko napanindigan yung desisyon kong layasan si mama. At kahit wala na ako sa bahay namin ay patuloy pa rin akong nagtitext at tumatawag kay mama. Pero hindi siya sumasagot at palagi niyang pinapatay ang tawag ko. Okay lang sa akin yon kasi at least alam ko na ligtas si mama at wala akong dapat na ipag-alala. Kasi napapatay niya pa yung mga tawag ko. Pero syempre kahit na gano'n ay hindi ko pa rin maiwasang mag-alala. Minsan ay gusto ko nang umuwi pero pinipigilan ko ang sarili ko. Sabi ko sa sarili ko ay hindi ako uuwi hanggat hindi nagbabago si mama. At tuwing wala akong pasok ay dumadaan na lamang ako sa kainan namin at doon ako nagtatanong sa mga tauhan namin tungkol kay mama. Ang sabi nila ay okay naman daw si mama at wala naman daw akong dapat na ipag-alala. Pero isang araw ay tinawagan ako ni mama at pinapauwi na niya ako. Kaya nagpasalamat ako sa best friend ko na pinatuloy niya ako sa bahay nila. At nung umuwi na ako sa bahay namin ay doon ko nalaman ang tunay na kalagayan ni mama, Papa Dudut.
Zane, anak! Anong nangyari? Ba't kayo umiiyak? Yung perang ininvest ko, wala na! Ang laking halaga nun! Yan na nga ba sinasabi ko eh. Patingin ako ng cellphone nyo. Eto! Pambihira! Wala na! Pinlock na kayo ng mokong na yon. Pati yung iba pa mga kaibigan namin, hinikayat niya rin na mag-invest sa kanya, tinakbuhan niya rin. Ano nang gagawin natin? Huwag niyo na muna pong isipin yon. Baka mas lalo kayong ma-stress. Anak, sorry sa lahat ng mga nagawa at nasabi ko sa'yo. Sisig-sisi ako na hindi ako nakinig sa'yo. Akala ko kasi pinaghihigpitan mo ko eh, kaya ayaw mo ko maging masaya. Naman. Ikaw na nga lang ang meron ako eh. Sa tingin niyo talaga magagawa ko yon? Kung ganun, bakit mo ko nilayasan? Nagawa ko lang naman yun kasi nawawasak na yung puso ko tuwing nakikita ko kayo na winawaldas yung mga pinaghirapan nyo sa mga walang kwentang bagay. At ngayong naiintindihan ko na kung bakit mo ko pinagsasabihan noon. Pero wala na yung perang ininvest ko, nak. Natangay na naman luloko na yun. Di bali na lang po. Yung perang nawala sa inyo, pwedeng-pwede natin kitain uli yun. Pero pag kayo namatay sa stress, yun ang hindi ko kakayanin, ma. Mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal din kita. Mapapatawad mo pa ba ako sa lahat ng mga nasabi at nagawa ko sa'yo? Ang totoo niyan, dapat ako nga itong humihingi ng tawad sa inyo eh. Oo, alam kong mali yung ginagawa niyong pagsasayang ng pera. Pero dapat hindi ko kayo binastos. Dapat kinausap ko na lang kayo ng maayos. Sising-sisi din po ako sa kung paano ko kayo sinagot-sagot noon. Paano mo naman ako kakausapin ng maayos? Hindi nga kita pinapakinggan noon, di ba? Basta ma, lagi niyong tatandaan na kakampi niyo po ako, okay? Makakaasa ka na simula sa araw na to. Magtitiwala na ako sa'yo. Mabuti naman po kung ganun. Narinig ko nga din pala sa mga tauhan natin na pumunta ka raw sa kainan para itanong sa kanila yung tungkol sa lagay ko. Anak, thank you talaga ha. Ngayon alam ko na mahal mo ako. Hindi naman po kasi nawala yung pagmamahal ko sa inyo eh. At wag na rin po kayong manghinayang dun sa pera na nawala sa inyo kasi sigurado ako na makakaahon din yung kainan natin. Ay nako, panigurado yan kasi hindi ko nasasayangin ang pera natin sa mga walang kwentang bagay. Pangako po yan? Oo, pangako. Paano kung binobola nyo lang pala ako? O eto, kunin mo tong cellphone ko, itapon mo na rin yan. Ayan na naman kayo eh. Nako, sigurado ako na ipapadaan nyo na naman sa mga tauhan natin yung pag-order nyo online. Ay nako, hindi na. Alam mo hanggang ngayon, sinisingil pa rin ako ng mga pinagkakautangan ko. At na-realize ko rin na ayoko na ng ganong klaseng buhay. Di bali nang hindi tayo mayaman, basta wala tayong utang. Alam nyo ma, proud na proud ako sa inyo. Ay, nga pala, Ano po yon? pumapayag na ako na dalhin mo ko sa psychiatrist. Seryoso po kayo? Oo naman. Ma, may lagnat po ba kayo? Pinaprank nyo lang yata ako eh. Loko-loko ka talagang bata ka. Aaminin ko na hanggang ngayon gustong-gusto ko pa rin mag-online shopping. At alam ko na hindi mawawala tong kagustuhan ko mag-online shopping kung hindi ako hihingi ng tulong. Nananaginip ba ako? Oh, Ay ayan. ma, makakurot naman. Buo na ang desisyon ko na magpatingin sa psychiatrist. Basta sasamahan mo ko ha. Oo naman po, walang problema yan. Alam mo ba, nung nawala ka, na-realize ko rin na ang lungkot pala ng buhay ko. Hindi ko kakayanin kung wala ka. Kaya wag mo na akong iiwan, ha? I'm sorry po kung nagawa ko yun. Promise ko po sa inyo na hindi na mauulit yon. I love you, anak. I love you too, ma. Payakap naman ako. Papa Dudut, sigurado po akong yun na yung pinakamasayang araw sa buhay ko dahil alam ng Diyos
na wala na akong ibang hiling kundi ang magbago si mama at matauhan siya sa pagwawaldas ng pera niya sa mga walang kwentang bagay. Aaminin ko rin po na may halong panghihinayang ako doon sa perang na scam kay mama. Pero hinayaan na lang namin yon kasi ayaw ko nang ma-stress si mama at karma na lamang ang bahala doon sa manloloko niyang kaibigan. Iniisip ko na lamang na at least ay natauhan na si mama pagkatapos niyang may scam. At ngayon po ay okay na kami ni mama at unti-unti nang nakakabangon ang kainan namin. Mas nagiging maingat na si mama sa paggastos at sa tulong ng psychiatrist, mas naintindihan na ni mama kung bakit siya nag-hoard ng mga gamit at natutunan na niya kung paano iwasan at kontrolin ang nararamdaman niya. Lalo na yung hiling niya sa pag-online shopping. At dahil na rin sa tulong ng psychiatrist ay tuluyan ang iniwanan ni mama ang mundo ng online shopping. At abala na si mama ngayon sa pagbayad doon sa mga pinagkakautangan niya. Proud na proud po talaga ako sa character development ni mama. At pinangako ko rin sa sarili ko na kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral, magpo-focus ako sa kainan namin at sisikapin ko na mapalago ito ng maayos. Nga po pala Papa Dudut, lilinawin ko lang. Hindi ko po sinasabi na masama yung pag-online shopping ha, pero gaya nga noong narinig kong quote, too much of everything is bad. Kaya para sa mga kabarangay ko na nakakaranas ng pinagdaanan ni mama, ang advice ko lamang po, kung napapansin ninyo na parang nag-hoard na kayo ng gamit, seryosohin nyo po ito. Hindi po ito simpleng hobby lang ha, kundi isang seryosong kondisyon na pwedeng makaapekto sa mental health and financial situation ninyo. At palagi po nating tatandaan na hindi sa dami ng gamit na susukat ang kaligayahan ha, kundi sa peace of mind at mga tamang desisyon sa buhay. Papa Dudut, maraming salamat po at sana po'y mabasa at mapili po ninyo ang kwento ng buhay ko. God bless and more power sa Barangay LS. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Zane.